Mabait ka ba? Alam mo, hindi lahat ng mabait tama. Hi there mga kahuwaran, Coach Ariel here. Hindi lahat ng mga laging nagbibigay, healthy yon. Minsan, people pleaser na pala yung tao. So ang tanong ko sa'yo, ikaw ba ay people pleaser? Hindi simpleng personality trait yan ha. Yan ay isang trap na unti-unting kumakain ng identity mo, paninindigan mo at direksyon ng iyong buhay. Now, let me help you assess yourself, honestly. Okay? Gagamit tayo ng please framework. Okay? Itong framework ko na to makakatulong sa'yo para malaman mo kung people pleaser ka ba. Para makita mo kung nasaan ba ako dito. Una, pressure-driven decisions. Okay? Kung pansin mo na yung decision mo hindi nakabase sa kung ano yung tama, kundi kung ano yung ikatutuwa ng ibang tao, people pleaser ka. Pangalawa, loss of voice. Tahimik ka na lang kahit mali yung sitwasyon, hindi ka nagsasalita, tahimik ka lang kasi ayaw mong may ma-offend. People pleaser ka pag ganon. Next, emotional dependence on approval. Ibig sabihin, masaya ka lang kapag approve ka. Pero kapag hindi ka napansin o hindi ka pinupuri, parang nawawala ka na. Okay? Next, avoidance of conflict. Ginagawa mo lahat para lang walang gulo, no? Kahit ang kapalit, sarili mong katahimikan at paninindigan. What else? Shifting standards. Iba ka sa harap ng iba't ibang tao. Nag-a-adjust ka ng values para lang matanggap ka, no? Kahit di mo naman talaga values yun, panggap ka na para lang matanggap ka ng ibang tao. People pleaser ka pag ganun. What else? Exhaustion from overgiving. Pagod na pagod ka na kasi bigay ka pa rin ng bigay. Hindi ka pa rin humihinto. Kasi lagi kang oo ng oo. Uutang, yes, hiram, oo. O hingi, bigay. Kahit ubos ka na. Now listen carefully, mahal kong kakuwaran. Hindi lahat ng yes ay obedience. Minsan, betrayal na yan sa pagtawag sa iyo bilang huwaran. Sabi nga po sa Biblia, Galatians chapter 1, verse 10. Am I now trying to win the approval of human beings? And it was Apostle Paul. Nagtuturo siya rito kasi ayaw niya maging people pleaser. So ito yung katotohanan, mahal kong kahuwaran. I want you to listen. Kapag hinabol mo ang approval ng tao, mawawala ang conviction mo. Kapag natakot ka sa rejection ng tao, sa mga bashers mo, magko-compromise ka. Oo. Tandaan mo ito, mahal kong kapwa Pilipino, wherever you are in the world, hindi ka pwedeng tinawag ng Diyos pero kontrolado ka ng tao. So anong solution mo, mahal kong kahuwaran? I-shift mo yung focus mo from people pleasing or from pleasing people to pleasing God. Kapag ang Diyos ang piniplease mo, lilinaw ang direksyon ng buhay mo, lalakas ang loob mo at hindi ka naalipin ng opinion ng iba. Now, tanong ko ulit sa iyo, real talk lang ito, mahal kong kahuwaran. Kanino ka ba humihingi ng approval ngayon? Yes, kanino? Saan mo binibigay ang yes mo? Kahit alam mong dapat nang sagot mo no. Listen, clarity of calling removes the pressure of pleasing people. Kapag malinaw kung sino ka sa harapan ng Diyos, hindi mo kailangang patunhayan ang sarili mo sa ibang tao. You don't need everyone's approval in your life. You only need God's approval. Once again, Coach Ariel here. Pakishare to sa iyong friends. At kung ikaw ay napagpala, mahal kong kahuwaran, kindly share this to all your friends. And this is Coach Ariel once again reminding us na patuloy tayo maging huwaran sa ating henerasyon.